State visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Hinirang ang Pangulo bilang ikatlong world leader na tinanggap ng Japanese Emperor mula noong 2019 para sa isang state visit. Iginawa din sa kanya ang pinakamataas at pinakaprestiyosong parangal sa Japan, ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Tumanggap naman ang Grand Cordon of the Order of the Precious Crown ng unang ginang, habang iginawad naman ng Pilipinas sa Imperial Couple, ang Order of Lacandula at Order of Gabriela Silang. Bago iyan, pinasinayaan ng Pangulo ang isang high-level roundtable meeting kung saan binuksan niya ang talakayan sa pagpuposisyon sa Pilipinas bilang isang competitive investment hub para sa mga Japanese companies. Sa larangan ng semiconductors, infrastruktura at renewable energy, ipinunto din ng Pangulo ang kahalagahan ng mas matatag na ugnayan sa kalakalan na turismo. In this sense, trade and tourism are not supporting sectors. They are core drivers of economic expansion in the Philippines as we move forward. To our Japanese partners, many of you have been with us for decades. You did not wait for certainty, you helped create it. We will continue to strengthen our economy, improve our systems, and build an environment where your investment do not just enter the Philippines, but grow, succeed, and endure in the Philippines. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa mga miyembro ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League o JPPFL upang itaas ang bilateral relationship sa antas ng Comprehensive Strategic Partnership. In this journey, the JPPFL has played a vital role. As parliamentarians, you help ensure that our democratic values are translated into laws and policies that serve our peoples and the broader region. Through your engagement and steadfast support, you have kept our partnership strong, relevant, and responsive to changing times. Tinalaki din ang Reciprocal Access Agreement at Acquisition and Cross-Servicing Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Pati na rin ang patuloy na tulong ng Japan sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang Official Security Assistance Program. Ayon sa Pangulo, Japan ang isa sa pinakamalalaking kasanggan ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan at kaunlaran. Kaugnay nito, patagumpay na nilagdaan ng 3 Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Pilipinas, ng Ayala Group at ng mga kumpanyang Hapones. Isa sa mga tiyak na napagkasunduan ng GCash Growth na naglalayong mas palawakin pa ang mga financial services sa buong bansa para sa mga Pilipino. Sa tulong nito, itinutulak ang pagpapabilis ng mga financial services sa bansa tulad ng lending o pagpapautang, payment transactions, wealth management, at mga makabagong digital services. Layon din ng partnership ang Smart Life o digital services sa Pilipinas gamit ang MadTech o marketing technology. Kabilang rito ang modernized systems para sa iba't ibang digital services at possible areas of cooperation. At panghuli, ang Intelligent City Initiative sa Pilipinas gamit ang AI at makabagong teknolohiya para sa sustainable urban services, kung saan unang target nito ang lungsod ng Makati. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang PH-Japan Partnership ay malaking tulong sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa, lalo na't makapaghahati dito ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Tinitiyak naman ng Pangulo na hindi rito nagtatapos ang ugnayan ng Pilipinas at Japan dahil simula pa lang ito ng mga posible pang bilateral agreements of partnership sa hinaharap. The future is not something that we inherit, it is something that we create. Together, Japan and the Philippines will create a future defined not by limitation, but by possibility. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, Congress News.